I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Well guys, kung nakikita nyo itong logo na ito, National Irrigation Administrator. Bakit? Ito, no? This is good news for everybody. Kasi mga kababayan, yung iba, ang lalo na po yung mga anti-Marcos at yung mga DBS, no? Ang lagi nilang tinitira ngayon kay Pangulong Marcos Jr. ay yung 24 kilong bigas, pero hindi nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pangarap lang. Kaya ikumpara mo doon sa pangako ni Digong na 7 kilo ang bigas na gusto niya, yung pangako niya, no? State of the Nation niya noong 2018 yan, no? Yan yung pangako niya guys, na ibaba ang 7 kilo ang bigas, kasi sa panahon niya talagang mahal talaga rin naman ang bilihin that time, no? Dahil dito guys, sa kanyang sinabing pangako, ay iyan po ay napako. Ganoon din po yung kanyang pangako. Sabi niya po yung sa last campaign niya, yung kanyang nangangampanya, no, na gagawin niya daw ng 6 months mawala na ang droga. Pero dumating yung mga time hanggang bumaba si Digo. Walang nangyari guys, lalong lumala ang droga. Pero nagtatago ang mga yan. Pero ang katumbas ng pangako niya na 6 months na yun guys, ay baliktad. Maraming namatay kamo. 7,000 plus. Correct me if I'm wrong. Marami pang hindi nalilista. 'Di ba? 'Yun po ang katumbas ng pangako niya. Ang daming namatay talaga sa war on drugs niya. So, dahil dito mga kababayan, lagi kong nakikita dito sa mga DBS na ito. Nakikita nila si PBBM pero hindi hindi nila nakita yung mga ginagawang kabalbala ni Digong, no? Sumikat lang naman siya sa build. So, Mariusip. Na out of 95 project niya yata, major project niya, 12 lang ang natapos. Yung iba doon, no, tinapos ni Pangulong Marcos Jr. Hindi kayo naloka. So, dahil dito mga besa, maganda ito. Bakit? Yung 24 kilo ng bigas, ito ay nangyari doon sa Albay noong April 25, 2024. Week lang ang nakaraan, no? So maganda ito. Sana po, no, sa lahat ng region magpatupad kayo ng ganito, no? Maganda ito, no? Sabi po dito, guys. Ayan guys, kadiwa ng Pangulo sa Albay. Agoy. Ayan, no? Naiya, 24 kilogram of rice sold at kadiwa ng Pangulo in Albay. Ay, wow. Ganda to, guys. Sana lahat ng region mayroong ganito, no? Ang sinabi po dito, guys, no? Some participating stalls under the kadiwa ng Pangulo of President Ferdinand R. Marcos Jr. have sold 24 kilogram of rice in the Bicol region during its launching on 25 according to the National Irrigation Administrator. In a statement, sabi po dito guys, in a statement that Dania said that the launching kadiwa ng Pangulo at is Albay Catanduanes Irrigation Management Office in Ligao City, Albay, where the 24 kilogram of rice is told to residents. Ay wow, grabe. Basahin natin ang diretso guys Among those were prioritized, ayan mga kababayan, the 24 kilogram of rice are members of the Pantawid Pamilya Filipino Program 4Ps. Ayan, maganda ito. Beneficiaries, elderlies, person with special needs. Oh wow. Regular customers on the other hands were able to buy rice of 35 per kilogram. Mababa pa din yan guys Afford yan. It served as way of irrigation association to return the blessing they received from the government to less privileged people for their community. The NAIA said on the official Facebook page referring to the ceiling 24 kilograms of rice. Ay wow, thank you NAIA. Wow, galing naman na ito mga kababayan. See? Sabi ko sa inyo mga besa, sana lahat ng region mayroong ganito, no? Sabi po dito, aside from the affordable rice products, Dania said that different fruits and vegetables, some delicacies, and other farm products were also sold at kadiwa pa ng Pangulo at very affordable prices. Price, ika nga. Diba? Lahat naman talaga pag nasa kadiwa, mura. Very, very affordable ng kahit sino, mga kababayan.
So, dahil dito mga bes, Danay added that it supports of the government initiative to helps the market their goods directly to the consumers to make foods more accessible and cheaper for the less fortunate individuals. Kasi ang kadiwa guys, lahat ng mga nagtitinda o ano bang klaseng produkto, dadalhin nila dyan sa murang halaga. For sure, mabibili ang kanilang mga produkto, mga kababayan. Ay nako, Magnolia man yan, or CDO, lahat po, pwede doon, sa murang halaga. Kasi nga, ay kadiwa ng Pangulo, ay talaga namang, yun po ang direktiba na dapat mura lang ang bilihin dyan. Kaya sa mga bawat region, sana mayroon kayo rin katulad nito para nang sa ganun may mapuntahan ng mga ating mga kababayan din. No, sabi po dito guys Danay added that to support the government's initiative to help market their goods direct to the consumer and to make food more accessible and cheaper for the less fortunate individuals. Inulit lang. The project was made possible through the efforts of NAIA. Oh, yan. Talaga naman, Mr. NAIA. Ayan, kay Regional Manager Engineer Guadencio M. De Vera. Hello sir, maraming salamat po. At least ginawa nyo ng paraan yan, no? Thank you. Albay Catanduanes, I'm AOU Manager Engineer GCD Bainas and Asimu AI Federation President Melanio Banyares. Ay wow, ito maganda ito guys, no? Sabi po dito, Banyares said that is fulfilling for them, IA, leaders and members to share their blessing from the bountiful harvest on the previous cropping season amid the El Nino phenomenon in the country. O, diba? Magandang kinalang ang kanilang ani, parang ibinabalik na nila sa mga taong bayan yung kanilang blessing na natatanggap. 'Di ba? Kasi iyan din po ang gusto ng ating gobyerno, no? Gobyernong Marcos na talaga dapat, no? Ay ibalik sa mga mamamayang Pilipino na talagang bigyan din sila ng pagkakataon na makakabili sa ganitong klaseng murang mga bilihin sa pamamagitan sa loob ng kadiwa ng Pangulo. O di ba maganda yan mga kababayan? And congratulations no sa taga Albay. He added that the bountiful harvest is a testament to the government. Convergence showcasing effective collaborative initiative which is evident on the abundant harvest amid the dry season. Wow! Congratulations sa ating mga magsasaka. Nako, ang ganda ng inyong mga ani, ha? Punong-puno ng kasayahan 'yan. Oh, 'di ba? Sobra-sobrang blessing. Kasi, guys, sabi ko nga, kung magaling talaga ang pangulo na mumuno ng isang bansa, ito po ang resulta nagtutulungan ang mamamayang Pilipino. As long as may tulong ang gobyerno sa mga magsasaka, makikita nyo ang outcome niyan, ang result niyan. Sigurado yan 'Di ba? Pero pag walang tulong ang gobyerno sa mga magsasaka, nako, parang mga dry na dahon mga yan. Pero ito tingnan nyo. At salamat sa NAIA dahil sila po ang talagang nagpupursige. O 'di ba? Sa Albay yan, no? Sana maulit-uli, no? The NAIA emphasized that it remains committed to increase rice production toward the realization of the bagong Pilipinas that envisioned by the President Marcos. O see? Yan, Dapat sa mga kababayan natin sa bawat region, mayroon kayo rin ganito mga kababayan. Okay? So maganda ito. Ayan guys, ayan NAIA, 24 kilograms of rice at sold kadiwa ng Pangulo in Albay. Oh my goodness! Di kayo naloka. Siyempre, salamat din sa Pangulong Marcos Jr. Dahil po sa kanyang direktiba, ay talaga namang maganda ito. Thank you, sir. No? At saludo tayo sa ating mga local governments na talagang naggumawa ng paraan para lang mabigyan ng, ng solusyon kahit papaano, hindi man araw-araw, at least kumbaga naranasan nila ang bumili ng ganitong klaseng murang halaga. No, I think may kadiwa pa talaga diyan, no. So dahil dito mga kababayan, ito po yung sinabi ni Speaker of the House, no. Kumbaga babala niya sa mga traders, no. Ang problema kasi sa mga traders nito, sila minsan guys ang ang punot dulo kung bakit minsan mahal ang mga bilihin sa palengke. Kababayan, ang sinabi ni House Speaker, ipinaparating niya sa mga traders out there. Ito, basahin ko. Ito na. So yun guys, mayroong babala si House Speaker of the House dito sa mga traders, mga bes. Basahin po natin Ito courtesy po ng Global Daily Mirror Bantay na lang kayo, agay,
House Speaker Martin Romualdez warns profiteer to moderates your agreed as prices of basic commodities continue to rise amid an intense heat wave that's battering the Philippines. Wala kaming problema na dapat kumita ang mga traders, pero dapat yung sapat na kita. Tama, no? Walang wag niyo dagdagan ng napakamalaking patong naman, ano, 'di ba? Kawawa naman ang mga consumers din naman. Hindi naman na sobrang affected na yung ating mga consumers dito. He says on press conference on Monday, April 29, 2024. Romualdez vows to find more immediate or quicker solution to combat the problems that affecting every Filipino. Ayan. Ay guys, nakabantay talaga mga yan. Si Speaker, matahimik lang yan guys, pero grabe din gumalaw yan. Kasi talagang, dito ako bilib sa Speaker na ito, no? Sa kabila ng mga pambabatikos, pambalahura sa kanya, talagang nagtutulungan sila si Pangulong Marcos Jr. Malaki ang naitulong ito guys sa kanyang pinsan, sa totoo lang. Ito lang yung Speaker na nakikita ko na talagang gumagalaw talaga rin naman siya. Well, siyempre mayroong abiso ang Pangulo natin dyan sa kanya. Dahil magpinsan yan magtutulungan, ika nga, no? We will take the bull by the horns. Agay, patay tayo guys ano ito parang baka ito guys kasi may nakalagay na sungay dito. Hindi, joke lang. Oo naman, no? We'll take the bull by the horn as they will say. Ay address natin yung solution. He head on natin itong problema, he say. Screenshot, ayan, no? Yan, no? Yan po ang sabi ni Speaker Martin, guys, sa mga proprietor, sa mga traders, sa mga middleman na masyadong matakaw sa mga kita nila, ayan, tama. Basta bantay na lang kayo, basta moderate your greed and try to be more reasonable. Mahirap na ang buhay, ang init ng panahon, kailangan naman magpikita ng kaunting malasakit sa ating mga kapwa Pilipino. That's good. Yan guys, yan ang sinabi ni Speaker Martin. Tama naman po yung sinasabi niya. Kasi minsan guys, no, real talk po tayo. Yan po naman ang katotohanan. Ito minsan mga traders guys ang problema, bakit? Halimbawa lang, no, pupunta sa mga sa mga farmers. Iangkat nila yung mga ani nila, kahit anong klaseng produkto yan. Babaratin nila yung mga farmers bibili nila na ganun kahalaga, sa murang halaga lang. So pagdating sa kanila, sa mga retailers, ibibenta nila patong doble-doble yung patong ng presyo guys. So hindi maganda. Ito naman si retailers, ibibenta niya din na may patong. Doon talaga nagkatalo mga kababayan. Kaya dumadaing talaga ang mga consumers, ang mga bumibili. Ngayon, ito namang mga siraulong anti-Marcos, isisisi sa gobyerno. Pero hindi nila alam ang punot dulo. Tira sila ng tira. Hindi nila alam, kagagawan din ng mga ibang traders. Hindi lahat ganun ang nangyayari kaya yan, sasabihin nila mahal ang bigas. Natural, kagagawan din ng ibang traders na gahaman din yan. Doble yung presyo na binibinta nila sa mga trailers. Ganun lang po yun Pero ganun pa man, na kailangan din naman kahit papano, mga traders naman, wag yun naman ng patong-patungin yung mga presyo nyo naman. 'Di ba? Kasi kawawa talaga mamayang Pilipino, lalo na po yung mga talagang hikaho sa buhay. Kawawa talaga. Yung mga mayaman, walang problema. Kahit 10 kilong bigas pa yan ay 10 kilong sako yan, kayang-kaya nilang bilihin. No? So dahil dito mga kababayan, ito po ang mahigpit na pinanawagan ni Speaker of the House, no? Ito, bilib ako sa speaker na ito abogado to, kaya alam na yan. So anyway guys, ito po ang aking latest update sa inyo. Kailangan natin i-update sa mga importanteng bagay. Yun ang maganda para malaman ng taong bayan. Okay? So yun mga kababayan, see you again on my next upload video. Bye and babus. God bless Philippines.